Biglang naantala ang mahimbing na pamamahinga ni Maria Labo nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Boses na hindi niya inaasahang maririnig niya sa matagal na panahon. Nasilayan niya ang isang muka. Mukha ni Alejandro habang siya ay walang awang pinaparusahan ng mga demonyo. Tanging si Alejandro lamang ang nasa harapan ni Maria Labo noong panahon na yun dahil nais siyang odyukin ni Asmodeus. Nagsimula namang makaramdam ang demonyo ng init na nagmumula sa kanyang dibdib. Init na nagpaparamdam sa kanya ng kakaibang sakit na ngayon niya lamang matatamo. Nagulat silang lahat nang lumabas ang matatalim na uko mula sa dibdib ni Asmodeus at unti-unting pinupunit ng mga matatalim na ukong ito ang kanyang dibdib. Nasilayan nilang lahat ang isang kakaibang nilalang. Ang dalaga ay nababalot ng pulang apoy, tumutunaw at pumapasok sa kahit sino mang lalapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay napuno ng mga matitigas na kaliskis na bumabalot sa kanyang buong katauhan. Ang mga mata ay nababalot ng itim at kailaliman samantalang ang kanyang buntot ay singhaba tulad ng buntot ng isang napakalaking dragon. Ang higit na kapansin-pansin sa kanyang itsura ay ang naglalakihan nitong mga matatalim na kuko na tila ba pwedeng gawing espada. Nagulat ang lahat ng demonyo, maging si Beelzebub, nang walang kahirap-hirap na paslangin ni Maria Labo ang itinuturing nilang hari sa pamamagitan ng kanyang mga matutulis na kuko. Pinugutan niya ng ulo ang demonyo habang nagpakawala siya ng nakakabinging sigaw na puno ng galit at lungkot. Maya-maya pa ay naglaad siya patungo kay Alejandro na nangihina na. Unti-unting bumalik sa anyong tao si Maria Labo habang umiiyak sa harapan ni Alejandro. Nagulat silang lahat nang sugatan ni Maria ang kanyang palad at ipainom ang kanyang dugo sa lalaki. Sa huling pagkakataon, nagpaalam na si Maria sa kanyang mga kaibigan. Tumango na lamang sila habang si Alejandro ay nagpapahinga na at wala ng malay. Tinulungan silang makalabas ni Beelzebub habang si Maria Labo naman ay dahang-dahang naglaho sa kanilang paningin. Hindi nila malilimutan ang babaeng nagligtas sa kanilang buhay. Nangako silang araw-araw nilang ipapaalala sa lahat ang kwento ng babaeng itinuring na masamang tao ngunit nagligtas sa bayan ng San Miguel. Ang kwento ni Maria Labo. Sa pagpapatuloy ng bagong yugto ng buhay ni Maria Labo, siya ay nagkaroon ng bagong katauhan. Pinilit niyang limutin ang kanyang nakaraan kahit na masakit sa kanyang kalooban dahil kung patuloy lamang siyang maninirahan sa masayang nakaraan ay hindi siya makakabangon sa lungkot na nararamdaman niya. Wala na rin siyang nalalaman sa buhay ng kanyang mga minamahal, ang kanyang mga kaibigan sa bayan ng San Miguel at maging si Alejandro. Noong araw na napaslang niya si Asmodeus sa kanyang kaharian at noong araw rin na tuluyan ng lumisan sila Diego palabas ng impyerno, mariin niyang ibinilin ang lugar kay Beelzebub na pamunuan niya ito ayon sa kanyang kagustuhan. Iwasan nila ang mga mortal na tao at huwag na huwag tangkaing saktan ang sino mang mortal na naninirahan sa mundong ibabaw. Kung hindi, siya ay babalik at isa-isa silang papahirapan. Ilang taon na rin ang nagdaan kaya naman
hanggat maaari ay pinipilit niyang bumangon at magpatuloy na lamang sa buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon si Maria Labo na magpahinga muna sa gubat na kinagisnan hanggang siya ay handa na muling lumabas at magpakita sa buong mundo. Nagpahilom siya ng sugat dito at nagpalakas. Lahat ng natamo niyang sugat ay naghilom na rin, liban na lamang sa kanyang peklat sa muka. Sa pagkitil niya ng buhay kay Asmodeus ay nagkaroon siya ng panibagong kapangyarihan na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin kayang kontrolin, lalo na pag nagpapadala siya sa kanyang emosyon. Tila ba ang kaluluwa ng yumaong demonyo ay umanib sa kanyang katawan, gayon din naman ang kapangyarihan nito. Mula nga ngayon, kaya niya na rin pasunurin ang mga demonyo na pag-aari ni Asmodeus. Kaya niyang lumipad gamit ang malalaking pakpak na lumalabas sa kanyang balikat. Kaya niyang magpagaling ng mga sugat gamit ang kanyang sariwang dugo. At kaya niyang makipag-usap sa lahat ng demonyong nakapaligid sa kanya. Dahil sa angking abilidad, hindi maitatangging isa si Maria Labo sa mga kinatatakutan ng demonyo, aswang, maligno at iba pang nilalang sa buong mundo. Isang gabi, habang naghahanap ng makakain si Maria Labo sa dalampasigan, nakarinig siya ng samot-saring tunog. Akala niya nung una ay guni-guni niya lamang iyon, ngunit palakas ito ng palakas na para bang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman hanggang sa tumutok sa kanyang muka ang isang nakakasilaw na liwanag. Umangil siya ng bahagya dahil sa galit at sensitibo ang kanyang mga mata sa ilaw. Aamba na sana siya upang labanan ang kung sino mang turista na gumagambala sa kanya, ngunit agad rin siyang napatigil nang makita ang isang grupo ng mga mamamayan na nakatitig sa kanya. Hubat-hubo siya dahil siya ay nasa ilog, kaya naman laking pagtataka ng kanyang mga kaharap kung bakit ganoon ang kanyang kalagayan. Naputol ang kanilang pagtititigan nang lumapit sa kanya ang isang babae. Hindi siya gumalaw habang humahakbang papalapit ang dalaga. Nagulat siya nang baluti ng babae ang kanyang katawan nang daladala nitong tela. Kasabay noon ay lumapit naman ang isang binata sabay ngiti sa kanya. Mukhang nilalamig ka na. Malapit lang naman ang bahay namin. Baka gusto mo sumama. Dahil na rin sa gulat, hindi nakapagsalita si Maria Labo at tumango na lamang. Sa matagal na panahon, ngayon lamang siya naakita muli o nakipag-usap sa mga mortal na tao. Hindi niya maikakailang masaya siya ngayon at baka maaring magkaroon siya muli ng bagong buhay. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang trahedyang bumalot sa kanyang nakaraan. Buong paglalakad nila ay tahimik lamang ang dalaga. Hindi rin naman siya kinakausap ng mga kasama dahil siguro ay hinahayaan muna siya ng mga ito na makapag-isip-isip. Naputol naman ang kanyang pagbumuni-muni nang magsalita muli ang dalagang lumapit sa kanya kanina. Ako nga pala si Isabel. Matapos ay tinuro niya naman ang lalaking lumapit rin kanina sa kanila at nag-alok kay Maria Labo. Siya naman si Kuya Nato. Siya yung pangalawa kong kuya. Papunta tayo ngayon sa Santa Rosa. Marami kang maikilala roon at mababait silang lahat. At sa pagkakataong iyon, tuluyan nang ngumiti si Maria Labo at isinantabi ang memoryang bumabagabag sa kanya kanina pa. Matapos nga nilang maglakad ng mahigit 1 oras, ay natuntun nila ang isang maliit na bayan.
Namamanghang inilibot ni Maria Labo ang kanyang paningin sa buong lugar. Bumalik ang kanyang alaala noong unang beses siyang napadpad sa bayan ng San Miguel. Ang lugar ay mas maliit kung ikukumpara sa naunang bayan. Mas kakaunti ang mga tao pero muli niyang naramdaman ang sayang naranasan niya noon sa kanyang lugar. Nagulat siya nang biglang sumara ang naglalakihang pader sa kanyang likuran. Pinaliwanag naman sa kanya ni Isabel na ginagawa nila iyon upang magsilbing proteksyon mula sa mga magnanakaw at masasamang tao. Hinatak naman siya ni Isabel papunta sa kanilang tahanan. Binigyan niya ng panibagong mga damit si Maria at naghain na rin siya ng mga pagkain. Nang makaupo na sila ng maayos, ay bigla naman nagsalita si Isabel. Ano palang ginagawa mo sa gitna ng gubat? Hindi ka dapat nagsusuot kung saan-saan kasi ang sabi sa akin ni Kuya, marami raw gumagalang aswang ngayon dahil kay Maria Labo. Dapat nag-iingat ka palagi. Teka, ano palang pangalan mo? Tila ba natakot naman si Isabel nang titigan siyang mabuti ng kanyang kaharap. Gayunpaman, taas noon niyang isinambit. Ang pangalan ko ay Maria Labo.